lifting up the name of Jesus. Welcome to the world of Christian music. It's not just music, it's music that cleans your soul and glorifies our God. So get ready to be blessed and fill your soul with music. This is C1CG, your Christian home radio. Our mission is you. Recents button. Mateo Avinas joins the channel. Recents button. Ito po magpapar sa aming puso't isipan upang ang aming mapapakinggan at matututunan ay magamit namin sa aming mga buhay, sa aming paglalakbay sa mundo ito, Panginoon. Lord, tuloy i-bless mo po ang mga gagamitin sa gabing sa hapong ito, Panginoon. Ang mga praise and worship, Panginoon, special number, at ang aming pong speaker, bigyan mo po siya ng sapat na knowledge para patuloy na maibigay, may-deliver ng maayos yung mga salita mo, Panginoon, ay papahayag sa hapong ito. Lord, ikaw pong strong connection sa internet, Panginoon, sa hapong ito, wala mo na pong internet problem, Panginoon, na maganap. Lord, puno ang patuloy na mapupurihan, sambahin, at dakilain sa hapong ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Channel message from Amen. Alright, maraming salamat, Jim, sa opening prayer. Ngayon naman po ay bago tayo dumako sa pagkain ng ating kaluluwa, tayo po muna ay makinig ng mga makalangit na awitin na ihahandog sa atin ng Praise and Worship Department. Sa ating lahat, narito ay puri sa ating Panginoong Espiritu. Kahit at sumigaw sa lahat, sa kanya, pagpipilian at kadakilaan. Sumigaw sa ang lahat ng dilaw. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap yan, puso ay nakalaho. May sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso ay nagpapalangos.
pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Lang sa Kanya. Kanya. Ay para lang sa Kanya. Mr. Jesus. Lord, Hallelujah. maraming salamat po sa inyo. Kaya, pinagkakalawag sa amin, Panginoon. Kung makita niyo yung mga salita, kami po ay nabubusog. Kami po ay nagbibigay ng kaliwanagan, Panginoon, sa inyo. Salamat, Lord, sa butihan mo. Salamat, Lord, sa butihan mo na kami ay alam namin kami ay makakaroon, Panginoon. Kami ay nagsasawa na maraming kailangan bigyan ng direksyon ng aming buhay, Panginoon. Sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Itibuti mo, Panginoon, sa lahat
Hallelujah. We worship you in this place, Lord. Kami ay nagpupuri sa iyo, Panginoon. Kami ay nagpupuri ng lubusan sa ngalan mo. Yes, Lord. We worship you in this place. May your Holy Spirit fall on this place, Lord. Yes, Lord. Sambahin mo ba ang ngalan mo, Panginoon? Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. We thank you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. Jimbo Castro. Invite friends button. Jimbo Bandura. CYTV Radio. Friends button. Page Castro. Bandura. Jimbo Castro. Sa aming puso, sa aming
Salamat kami sa iyong kabutihan na patuloy mong pinapadama sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. It's a privilege to praise you, O God, to worship you with all our hearts, with all our souls, and with all our lives, Panginoon. Hallelujah, O God. All praises and glory to you, O God. We worship you, O God. We glorify your name, O God. Patuloy ka namin itataas. Patuloy ka namin sasambahin, O God. Tunay po napakadakila mo, O God. Lord Jesus. Amen. Amen. Thank you, O God. Alright, maraming salamat Praise and Worship Department sa napakagandang mga makalangit na awitin na inyo pong hinahandog sa hapon na ito para sa ating Panginoon. So dadako na po tayo sa ating next na program natin. Dadako na po tayo sa special number na iahatid sa atin ng ating kapatid na si Ate Giselle. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan. Nakilala mo, kulang ang lahat ng pila, mga salita upang ihayag kabutihan mo. Awitin ko lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan. Kakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sa akong panahon, nakakatulad.
Sa habang panahon, wala ka. Thank you, Ate Giselle, for that wonderful song na inalay po ninyo sa hapon na ito. At talagang nakakatanggal ng stress at nakakagaan ng loob pag tayo po ay nakapakinig ng mga awiting makalangit. Talaga namang wala ng problema yung mga awiting makalangit. Mas kasi, yung mga awiting makamundo ngayon, hindi mo makitaan ng talagang mawawala yung problema mo kasi hindi para sa Panginoon yung mga liko ng mga kantang iyan. So, napapasalamat tayo dahil may mga awitin na makalangit na tayo ay maririnig para naman po tayo ay ma-inspire sa araw-araw nating pamumuhay. So, na-bless po ba tayong lahat? Yung lahat po na na-bless ay magsabi ng Amen. Yan. Isa lang yata ang na-bless, oh. Isa lang kasi nag-channel message. Amen. Alright. Alright. So, narako na po tayo sa pagkain natin. Ito kasi yung pinaka-importante na pagkain sa lahat. Although yung pagkain na pang-physical ay importante naman yan. Dahil tayo ay nandito sa mundo. Pero mas mahalaga yung pagkain na pang-spiritual na yun ay maghahatid sa atin sa kaligtasan. So, ang ating magiging speaker ngayon sa hapon na ito, walang iba kundi si Pastor Lino. Magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil meron tayong ganitong gawain. And higit sa lahat ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, ang salita ng Diyos ang buhay natin. Ang salita ng Diyos ang salamin ng ating buhay. Ang salita ng Diyos ay di nagbabago. Ito ay mamamalagi, mananatili. Sabi nga, maglalaho ang lahat, subalit isang titik ng salita ng Diyos ay hindi mawawala. At siyempre, paalam natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At sabi nga sa banal na kasulatan, ang salita ay nagkatawang tao, walang iba kundi si Jesucristo. Kaya naman nagdiwang tayo ng Kapaskuhan at lagi nating ipinagdiriwang ito taon-taon. Ang kahulugan ng Pasko dahil mayroong tagapagligtas na isinilang. Walang iba kundi ang ating hindi lamang siya tagapagligtas, higit sa lahat, siya ang panganay sa lahat ng mga mananampalataya. Nag-iwan si Jesucristo ng halimbawang tutularan nating lahat. Sinabi sa aklat ng John chapter 8 verse 12 na siya ang ilaw ng sanlibutan. At ang sinumang lakad sa liwanag o sinumang susunod sa ilaw, walang iba kay Jesucristo, ay hindi na lalakad sa kadiliman kailanman sapagkat bibigyan ng o siya ay mayroong ilaw ng buhay, walang iba kundi si Jesucristo. At alam din natin, maraming beses nating napakinggan kung paano Jesus na ang namamahala sa ating
ng tiwala sa Kanya. Kung tanggapin natin sa Jesucristo bilang sarili natin tagapagligtas, higit sa lahat ay bilang Panginoon, siya na ang naghahari sa atin. Kaya nga sabi sa kasulatan, si Jesus ay sapat na para magkaroon ng kulay at kabuluhan ang ating buhay. Alam natin na dahil sa kasalanan, tayo ng mga tao ay nagkanya-kanya, wala tayong iisang direksyon, kaya naman napapariwara ang ating buhay. Pero nang dumating si Jesucristo, ibang buhay na ang ating taglay-taglay. Nagkaroon ng malaking pagbabago. At yun naman ang katotohanan. Kaya nga nang tanggapin natin siya bilang ilaw, hindi na tayo lumalakad sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi na tayo namumuhay pa sa kasalanan. Sapagkat siya ay nasa atin, sa ating lahat, nananatili sa atin. At isa sa mga pagpapasalamat natin, isang dapat din natin pagpasalamat na si Jesucristo ay darating, gusto niya yung masumpungan ang buhay na taglay natin ngayon na may kaugnayan sa Diyos sa magitan niya na ating personal tagapagligtas ay Panginoon. Dahil si Jesucristo ang nagbigay kulay sa ating mga buhay, at patuloy na tayong binabago at patuloy siyang nahahayag sa ating mga buhay. Kaya naman, from the word life, ay bibigyan natin ng kulay ang buhay na taglay natin dahil kay Jesucristo. So dapat sa ating buhay walang ibang natatanyag, walang ibang dapat na itataas, kundi ang ating from the word life, simulan natin sa letter L. Letter L stands for live for God's glory. Sabi nga dito sa 1 Corinthians, tingnan natin, 1 Corinthians 10:31, inyong iinumin o kakainin, gawin ninyo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Sabi pa sa Colossians chapter 3, verse 16-17, no? Lalo sa verse 17, ano man ang ating gagawin sa salita mo sa gawa, gawin natin alang-alang sa Panginoong Hesus sa kaluwalhatian ng kanyang Amang nasa langit. So ito yung dapat na maging sentro ng ating pong pamumuhay. Ang mabigyan ng kaluburan o kaluwalhatian ang ating sa pananalita, sa pag-iisip, at sa ating mga gawa. Tandaan natin ang pagparito ng Jesucristo hindi lamang tayo iligtas doon sa apoy ng impyerno, kundi bigyan din ng kabuluhan ang buhay natin ngayon. Ang ating mga pananaw sa buhay, ang ating mga sinasabi, mga namumutawi sa ating, at siyempre pa sa ating pagkilos, yan ang patuloy na binabago ng ating Panginoong Diyos. Nag-iisip tayo ng mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Nagsasalita tayo ng mga bagay na talagang ang Diyos ay napapapurihan at gumagawa tayo para din sa Kanyang kaluwalhatian. So, kung titingnan ninyo, napakagandang buhay ito na dahil kay Jesucristo, nagagawa na natin ito. Diba? Dati, siya na yung pinakamasama sa lahat, pero nang dumating si Jesucristo sa buhay niya, nang makilala niya si Jesucristo, binago ng Diyos ang kanyang pananaw, binago ng Diyos maging ang kanyang pananalita, binago ng Diyos ang kanyang mga kilos. At mapapansin natin sa kanyang mga turo, sabi niya, I can do gives me strength. Ibig sabihin, dahil sa lakas na kaloob ni Jesucristo, nagagawa niya mga bagay na hindi niya kayang gawin noon. Pero dahil kay Jesucristo, tulad din natin, makakapag-isip na rin tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, nakapagsalita na rin tayo ng nakalulugod sa Diyos, at kumikilos tayo talagang ang Diyos ay napapapurihan. Sinabi din na Apostle Pablo, maging kaisipan ninyo ay ang kaisipan ni Kristo. Tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko kay Jesucristo. Grabe ano?
ating kakayahan kung maranasan natin sa Yesu Cristo talaga, nagkaroon ng makulay ang ating buhay at kabuluhan. Nagkaroon ng direksyon. Letter I, dahil ganyan ang buhay na meron tayo, letter I stands for influence others through our living testimony. Alalahanin natin, hindi tayo nabubuhay sa mundong ito na tayo lang. Maraming mga tao sa paligid, sa loob ng ating tahanan, sa komunidad na ating kinalalagyan, sa church na kinabibilangan natin, at syempre pa sa grupo na kung saan din tayo ay belong. May iba-iba tayong grupo na involved tayo. At syempre pa tulad sa grupong ito, dapat lamang na ang buhay natin ay maka-influence sa kanila. Dahil meron tayong buhay na patotoo, kaya naman malakas ang impact natin sa mga tao. Malakas ang dating natin sa kanila. At magtatanong-tanong sila, ano ang meron, bakit nakaiba sila. Isa lang dahilan. Walang iba kundi ang Panginoong Yesu Cristo. Sa Matthew 5:13 verse 16, atin dyan, ang isang ilawan ay hindi tinatago, pagkos ipinapatong ito sa tamang patungan upang makita ng mga tao ang ilaw, ang ating mabubuting gawa. So, ibig sabihin, sa magitan ng ating mabubuting gawa, na i-influensahan natin ang ibang mga tao. Yun ang isang napakaganda ron, no? Kaya napakahalaga dito. Kahit si Apostle Pablo, ang kanyang anak na si Timoteo, sa 1 Timothy 4 verse 12, sinabihan niya si Timoteo na mag-uwaran sa halimbawa ng mga kabataan sa pananampalataya, sa pag-ibig, paglilingkod, at marami pang iba na nabanggit doon ni Apostle Pablo kay Timoteo. At yun din ang hamon ng Diyos sa atin ngayon. Ang maging mabuting huwaran at tularan sa ating pamumuhay. Napakasarap isipin, napakasarap namnamin, no? Na may mga taong nagbalik loob sa Diyos dahil sa ating pamumuhay. Napakasarap isipin na maraming mga tao ang napagpala, tinularan ng ating paggawa ng mabuti dahil sa nalaman nila kung anong buhay meron tayo. Napakasarap isipin na maraming sumusunod dahil sa ating mabubuting gawa na bunga ng ating malapit na kaugnayang may pag-ibig sa Diyos. Letter G stands for go for sharing the good news. No? Go for evangelism. Dahil naranasan natin ang mabuting balita ng Panginoon, nais din ng Diyos na ito'y maging buhay din natin. I-share natin sa ibang ating pananampalataya. Nila ang tunay nating karanasan. Ang maganda dito, hindi tayo mahihirapang mag-share sa kanila ng naranasan nating mabuting balita. Kasi nga, mismo ikaw, naranasan mo ito. Hindi ka mag-share ng malaman mo lang sa kaisipan, dahil lamang sa meron kang nabasa, kundi dahil mismo iyong naranasan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, nung bago siya umakyat sa langit, pinipon niya ang kanyang mga alagad, sabi niya, binigay sa akin Miriam, kaya kayo ay isinusubo ko, no? Mayo kayo at gawin ninyo alagad ko ang buong bansa, bautismo niyo sa ngalan ng Espiritu Santo, at turo ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako yung sasabihin ninyo saan man kayo magpunta. Mateo 28, mababasa natin. 18 to 20. So mga kapatid ko sa Panginoon, hindi mahirap ang mag-share ng mabuting balita ng gospel sa iba. Dahil nga ikaw mismo ang nakaranas nito. Tulad ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 26. Ang isinalaysay lamang niya sa mga tao no nakaharap niya, sa mga may pinag-aralan, no? Sa mga taong kilala. Walang iba siyang ipinahayag kundi kung ano lamang ang kanyang naranasan. Kaya sa ating buhay,
ang taon-taon nating ginagawang pag-alaala sa pagsilang ni Jesucristo, ibahagi naman natin siya sa iba dahil naranasan mismo natin. Hindi tayo mahihirapang magkwento, ulitin ko at paulit-ulit ko sabihin, hindi ka mahihirapang humayo para ipahayag. Nasaan mo mismo sa mabuting balita, walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Letter H stands for help one another by using our skills, talents, and spiritual gifts. So, ibig sabihin, tayo pong lahat na mga anak ng Diyos, inaasahan din niya ang ating pagtutulungan sa isa't isa. Okay, napakahalaga po nito. Sa First Peter, mababasa natin to. First Peter chapter 4, no? At makikita natin yan sa ano pang talata ito sa 1 Peter 4:10 and Romans 12:13, okay? Natin dyan na meron tayong pananagutan at tungkulin sa isa't isa. Kailangan natin magtulungan. Halimbawa, sa grupo lang natin, dito sa grupong ito na kinabibilangan ng bawat isa. Hindi isa lang ang gumagawa, hindi dalawa, hindi tatlo. Lahat ay may part. Ang makipag-communicate, ang makipag-cooperate kapag may gawain. Hindi lamang ikaw ay nakikinig, kundi nakikipag-coordinate rin o sabihin natin sa lahat ng mga ginagawa. Siyempre, yung mga officers, ginagawa nila yung part nila. So dito makikita natin, dahil may iisa tayong tagapagligtas, may iisang nanahan sa atin, si Kristo. Likas na sa ating magkatulungan. No? May kanya-kanya tayong talento, kanya-kanyang abilidad at spiritual gift sa Diyos, mga nagpapalakas ng nagturo, dami-dami, napakadami. Kaya naman maasahan sa atin na dapat bilang isang grupo na andoon ang pagtutulungan. No? Hindi ito dapat mawala sa atin. Last one, ito napakahalaga. Dahil patuloy nating nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay, siya'y sumasa ating lahat, nananatili sa lahat at gumagawa sa araw ng ating buhay. Let 30 stands for testify on how God works in our lives. Napakahalaga nito. Napakasarap isipin na ito yung dapat natin ginagawa. Sabi nga dito sa, tingnan natin yung talata, no? Mark 5:19, pinagaling ng Panginoon yung sinasabi sa mga espiritu. Nung gumaling siya, sumama kay Jesus. Pero sabi niya, humayo muwas ang bayan at dihin mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Di ba napakahalaga sa mga gawain natin, may pagpapahayag tayo, hindi masasalamat sa bawat araw, kundi ating na-appreciate kung ano yung ginawa ng Diyos sa bawat araw, buhay at patuloy niya. Mga buhay. Si David sa aklat ng Psalms, mababasa din natin yan, na talagang si David ay nagpahayag din sa Psalms 40. Kung nakamali, sa Psalms chapter 4, verse 19. Si David mismo ang Diyos sa kanila. Ito din dapat ang taglay-taglay natin. Kaya kapag may hindi nawawala ang pagsasabi natin sa kanila kung paano magawa ang Diyos araw ng ating buhay. Dapat yan ang madatnan sa atin ng Panginoon. Hindi tayo